Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Update naman tayo dito sa katatapos lang na round number 3 ng mainit na ongoing Candidates 2024. At may nagkapisakan dito sa men's division sa bakbakan ng magkababayan. Super Grandmasters Vidit and Pragnananda. Sa end part, papakita ko po sa inyo ang standing. Nag-E4 si Vidit, E5 si Prag, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez, A6, classical variation. Pero dito mga kamatyas, matindi ang binitawan, pinakawalan ni Prag na preparasyon. Ang Skillman deferred variation na bihirang gamitin ito sa ganitong level, lalo na sa long game. Nag-D4, E takes D4, E5. Talagang aware na aware pa rin si Vidit dito. Ang E5 po ay para hindi basta-basta makadevelop ng malaya ang kingside ng black. At nag-B5 na, Bishop B3, Knight to A5 para hulihin kaagad ang bishop na nagbibigay ng pressure papunta sa kingside. Nag-Knight takes D4 at nag-Bishop B7, develop muna, pressure sa G2. Nag-Knight takes F5 at binigyan ng bad move dito ng computer engine ang tira na yan. Sa computer engine, simple lang po ang tira. Mag-castling lamang para wala ng pressure sa G2. Pero, linya pa rin ito. Knight takes F5, nag-Knight takes B3 muna, good move, A takes B3, at nag-D6. Yan ang novelty, nagpawala sa talaan ng aklat mga kamatyas. Dahil ang madalas ginagawa dito ay yung move G6 para simpleng i-neutralize lang ang Knight sa F5. Ayun, balik tayo. Nag-D6, Queen E2 para may pressure kagad sa King, nag-Queen D7. Talagang malalim ang tira. Tingnan nyo, pag kinapture yan, check po. Pero ang ginawa dito, nag-push si Vidit at nag-Queen C6 si Prag. Pero teka muna mga kamatyas, atin munang liwanagin ang after Queen D7, papaano kung kumapture, E takes D6, discovered check. Ano gagawin? Magki-King F7, iiwas lang. Na dito, nakatreat pa rin ang Knight sa F5 at the same time, yung Tore ay may pangsalubong pa rin sa E8. Yan ang komplikado dito mga kamatyas. Pero okay pa rin ang white Basta makita lang itong Knight E3 na atras. Kumbaga magpakabait at wag nang pilitin pang makipagbakbakan dyan. Slightly better for white pa rin. Balik tayo. Pero ang ginawa, nag-push E6, Queen C6, ayan, doble-doble na atake ng G2, nag-Bishop to G5, ay, ang tindi. Ang tindi. Nag-G6 dito, napilitan si Prag. Bakit po mga kamatyas? Kapag ang black natakawan sa G2, tapos kagad ang laban. Knight takes G7, pang puzzle. Yun ang purpose ng Bishop G5 Mauobliga dito na kumapture. May Queen H5 check, King F8, tapos kagad round 1 pa lang, knockout na. Bagsak na pangahan mga kamatyas. Balik tayo. Kaya, napansin niya ni Prag, wag ganun. Nag-G6 muna, napaatras Knight E3 para depensado na rin ang G2 at nag-H6, Bishop F4, Knight to E7, paunti-unting usad ng development at sinalubong ng C4, nag-B4, Queen to G4, at nag-Queen C5, mga timplahang paislog-islog Nag-Castle, Bishop to G7, good move, may threat sa B2, at nag-Knight D2 develop, nag-Castle, ayun. At nilagyan ng gradong bad move ang ginawa ni Prag. Dapat daw po ay Castle Kingside. Oo nga naman, Kasi pag Castle Kingside, meron pang puwersa na maibibigay dito. Iba rin ang puwersa. Balik tayo. Pero sa Queen side, nag-Castle at nag-H4 dito para pigilin ni Vidit ang paparating na nai-imagine yung G5, pag-alis ng Bishop, H5, magpo-pawn storming ba? Pero hindi pala dapat yan ang itira. According to Stockfish Computer Engine, White must play Knight D5 mga kamatyas. Yan na pala dapat. Na kapag nag-Knight takes D5, E7, check muna. Haharangan, Rook D7, then C takes D5. At medyo matindi pala laman ito. Pag nag-Queen takes D5, then Knight C4, etc. etc. Pero lamang ang puti dito sa timplahan mga kamatyas. Malayo-layo pa ito pero hanggang dulo yan.
Yun nga lang, syempre ito po ang kung ako rin parang naiilang din ako sa paparating na G5. So human move, H4, nag-rook D, E8. Ayan. Para pag alis ng knight, walang check na mahahagipan tore at nag-rook A, D1, bishop takes B2, pinatulan na ni Prague yung isang pawn na yan, then knight to D5. Ayan. Ang lalalim po ng kargahan nila. Knight takes D5, C takes D5, and bishop takes D5 at nag-E7 check, king to B8 at nag-bishop to E3, atake muna, queen B5 iwas, knight C4, threat sa bishop at nag-bishop C3. Ayan, so bishop pair nasa kamay dito ni Prague at nag-bishop D4. Syempre hindi pwedeng panatilihing matagal ang bishop pair, malakas yan. Nag-rook HG8, another bad move by Prague. Ang wais daw na dapat tira dito ay rook h7 at talagang mapabilis ang pagligpit dyan sa e7 po na yan. Ayan, balik tayo sa rook hg8 na ginawa. Kumapture na, capture, and nag-queen to d4 para kuhanin ang pawn na yan. Bad move pa rin. Grabe, palitan talaga sila ng bad move ah. Dapat naman daw ang best move dito ay knight a3. So, hindi pwedeng capturein kasi may salubong ng rook b1, maku-queenless yan. So, iiwas yan, queen b7, and rook d4. Grabe. Ang hirap makita sa human ay ito. Long game na to mga kamatyas ha. Hindi nila mapansin no. O, pero, balik tayo sa ginawa. Nag-queen d4, bishop b7, queen takes pawn, rook takes e7, at nag-knight a5. Ayan, iirita na si Vidit dyan. Masyadong malakas ang diagonal na yan. Pero, ayun, nag-rook e5, binigay na. Nag-b4 muna. Ayun, another bad move by Vidit. Ang daming bad moves talaga ngayon, mga kamatyas, na lumalabas. Pero dapat pala capturein na pala yung bishop na yan. Yan pala ang the best. Na kapag nag-queen takes b7, then rook to d4. Ayan, so hindi pa naman ganun kalakihan ang lamang ng black dyan. Kumpara sa ginawang b4, nag-g5. Ayan, si Prague, hanggat maaari, ang gusto niya mangyari pag nagkaroon ng capturan dyan, talagang mabira niya ng mabira itong king position dyan. Nag-h5, panatilihing close hanggat maaari. Human nerve, human natural response. Pero yung h5, still bad move pa rin. Dapat daw po ang tira ay rook c1. Tempo muna to attack the c7. Tapos ang gagawin ay rook g7 pang depensa and knight takes b7, king takes b7, h takes g5, rook e takes g5, and simple g3. Ayun, pero still advantage pa rin sa black dahil may paparating na h5 and h4. So malakas pa rin. Nakakailang pa rin yan mga kamatyas. Annoying. Balik tayo. Pero ang ginawa dito, nag-h5, nag-g4. Hindi pa rin pala makakawala sa mga close dahil pag bumagsak yan, ang problema naman ng puti yung h-file. Nag-rook fe1, another bad decision by Vidit. So dapat daw po ang tira ay knight takes b7 na kahapon pa yung pag-eliminate, pagligpit dyan sa bishop na yan, ayaw iligpit. Nag-rook fe1. Nag-g3, ayan na po. Ang mga biradang pang-ilang na pasugod. Nag-knight takes bishop na. G takes f2, check muna, good move. Kasi para ma-expose na yung king. Queen takes b7 at yan na po ang malaking problemang pagapang dyan. Queen to f3 and rook e g5. Tingnan nyo po yung puwersa mga kamatyas. At nag-queen takes b7 na kahit pa paano masimplify. Nag-g4, then rook takes g4, rook e6, threat ang pawn h6 and rook h4. At nag-rook takes h6 na, rook g5 para i-eliminate ang pawn sa h5. Rook h7, so threatening rook takes d6 pero may hagip pa kasi nakatutok pa. At nag-rook d7, king to c8, nag-rook e7, nag-rook e5, habol-habol pag-eliminate, rook g7, at huling bitaw na tira mga kamatyas, pakiguess nyo po, napisak ni Prague ang kaniyang kuya. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Thank you sa inyo po mga effort. Rook hf5 check, resign. Bakit? Saan man pumunta yan, basta tutungtong sa G-file, sasalubungin ng simplification
At ito naman ang kukuntiryahin yan po na yan. Rook D4 and ang dami nang pwedeng itira mga kamatsas kahit na i-A5 na lang eh. Takes considering na mayroong 2 connected pass pawns na may iwan kay Prague. Congratulations kay Prague. Ang ganda pa naman ng momentum ni Vidit matapos niyang talunin si Naka pero nadali siya sa kanyang nakakabatang parang pinsan na niya. Parang kapatid na rin kasi magkakatimit yan sa India eh. Okay, ito po ang kanilang standing. Update tayo after round number 3. Nangunguna si Gukesh sa score na 2 points. Tied sila ni Nepo, Fabiano Caruana, 2 din. And Vidit, Pragdananda, 1.5 points. Alireza Ferrugia, Hikaru Nakamura, and Abasov, 1. Yan po ang update dito sa mainit nating candidates. At wala po ako sa studio ngayon sa Cavite. Nandito po kami sa probinsya. Ayan, iikot uli kami mga kamatsas at pagtiyagaan nyo na po yung ating maibibigay na serbisyo. Importante, maka-update tayo at makapag-aral tayo sa mga malakasang pangyayaring nagaganap ngayon na chess sa buong mundo. Ayan, maraming salamat po sa mga gusto mag-avail ng ating Kamatsas merchandise. Available lang po sa ating Shopee link. Punta lang kayo sa ating Kamatsas Sporting Goods Shop. Nandun, available ang ating mga products. Pili lang kayo, papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.